From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba, Father. Aking minamahal na simbahan, pinili, itinalaga bago pa ang pagkakatatag ng mundo. Luwalhati para sa mga magagandang katotohanan. Ang paksa ngayon ay ang isip at ang katawan, isip at katawan. Kami ay duo, hindi kami Trinitarian, ito ay ang isip at ang katawan. May mga taong nag-iisip na tayo ay Trinitarian dahil ang sabi, Espiritu, kaluluwa at katawan. Hindi. Ang kaluluwa, ang kinakatawan ng iyong katawan, ngunit sa kanyang sarili, ikaw ay isang espiritu na naninirahan sa isang katawan. Ikaw ay isang kayamanan sa isang sisidlang luwad. Ikaw ay hindi dalawang kayamanan o dalawa, mga sisidlan ng luwad. Isang kayamanan sa isang sisidlang luwad. At tutukuyin natin kung paano tinutukoy ni Pablo sa katawan at isip. Tingnan natin ang Roma, Kabanata 7, versikulo 14. Diyan tayo magsisimula sa araw na ito. Sabi, talatang 14, sapagkat alam natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako ay makalaman, ibinenta sa kasalanan. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo dito, na kung ang kautusan ay espiritual at ako ay makalaman, kung gayon, Moses, lumayo ka sa akin dahil susubukan kong tuparin ang ilang utos na espiritual na napakahusay. Ang 10 utos ay dakila, ngunit ang problema ay ikaw ay makalaman, ipinagbili sa kasalanan. Kaya ang pinakamagandang bagay ay gamitin ang batas bilang salamin, ngunit Moses, lumayo ka sa akin dahil hindi kita matutupad. Kaya nga si Kristo ay namatay upang tuparin ito para sa iyo, upang ibigay ito sa iyong espiritu, upang matuklasan mo ang iyong tunay na pagkatao. Dito sinabi ni Apostol Pablo na ako ay nalulugod sa batas ng Diyos. Ang problema ay may nakikita akong ibang batas sa aking mga miyembro na ibinunyag laban sa akin. Well, sabi sa verse, ganito ang sabi, hindi na ako. Sabi, ang taluntod, sabi, talatang 17. Tingnan kung paano sinabi ng Romans 7, 17. Upang hindi na ako ang gumagawa niyan, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. Hindi na ako ang gumagawa niyan, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. Parang si Paul ang nagsasabi, hindi ako. Kaya naman sa sistema, kapag ang mga mangangaral ng sistemang ito ay may nangyaring masama sa kanila, sinasabi nila, hindi ako. Ang demonyo ang gumawa sa akin. Pag-usapan natin yan dahil ang apostol, kailangang hatiin ang tunay mong pagkatao, kailangang hatiin ang iyong katawan ng iyong espiritu. Para sa kadahilan ng iyon, ito ay iyon. Babasahin natin ang 7 kabanata na ito dahil narito ang isang magandang paghahayag ng aliw ng kabanalan na tutulong sa atin upang maging mas mabuti. Sinasabi ng kabanata sa Kabanata 7, versikulo 21 hanggang 25, tingnan kung paano ito sinasabi. Babasahin natin ang lahat ng mga talatang iyon, kaya sa pagnanais na gumawa ng mabuti, nahanap ko ang batas na ito. Ang kasamaan ay nasa akin. Sapagkat ayon sa panloob na tao, ako ay nalulugod sa batas ng Diyos. Ngunit nakikita ko ang ibang batas sa aking mga miyembro na naghihimagsik laban sa batas ng aking pag-iisip, at dinadala niya akong bihag sa batas ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Kaawa-awa ako, sino ang magpapalaya sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Kaya ang aking sarili sa aking isip, iyan ang isyu, ang isip at ang katawan na may pag-iisip ay naglilingkod ako sa batas ng Diyos, ngunit sa laman ng batas ng kasalanan. Kaya ito inaanyayahan tayo ng apostol ay kung paano hatiin ang iyong isip, ang iyong tunay na pagkatao, ang isip na kasing kahulugan ng espiritu. Kaya kung paano hatiin ang dalawang iyon upang magkaroon ka ng malusog na pagkakakilanlan tungkol sa iyong sarili, na masasabi mong ako ay isang kayamanan,
Ako ay isang disenteng tao, ako ay isang mabuting tao, ako ay isang perpektong tao. Ngunit sumakay ako sa isang sasakyan na tinatawag na Henus Diablo, na siyang dahilan kung bakit ako nagagawa ng mga pagkakamaling nagawa ko. At lahat ng nangyari sa akin, sa buong buhay ko, pero sa sarili ko, ang tunay kong pagkatao ay perpektong espiritu. Kaya nga sabi ni Paul sa kongregasyon ng mga espiritu, makatarong ang mga katotohanan. Perpekto, sabihin sa akin, ako ay perpekto. Gusto kong gumawa ng mabuti, gagawa ako ng mabuti, ngunit ang problema ay ang katawan. Kailangan mong malaman kung paano pamahalaan ito at iyon ang layunin ng usapang ito ngayon. Magkano ang psikolohiya? Ilang mga pag-uusap, gaano karaming mga kurso sa pagganyak ang kinukuha ng mga tao at patuloy na ginagawa ang parehong bagay. Tingnan mo, mundong ito, bilang hindi niya ako kilala. Ni maniwala sa sinasabi ko. Takbo ng mundong ito na may masamang genus, ngunit hindi nila alam na maaari nilang hatiin ng kasamaang iyon na nasa kanila sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng agham ng biyaya. At pagkatapos, ang ideya ay upang ihiwalay ang isip mula sa katawang laman upang mabuhay sa espiritu. Kapag nahati na yan, dun mo malalaman ang totoong pagkatao mo na hindi ka adik sa droga, hindi ka pala alkoholiko, hindi ka na dati, hindi ka magnanakaw, hindi, perpekto ka. Espiritu, ngunit dahil sa kamangmangan, dahil hindi mo pa narinig ang ebanghelyo, hindi ka makakagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang iyon. Kaya naman nagtatapos si Paul sa pagsasabing, maaari nating tingnan muli ang talatang 25 mula sa Kabanata 7. Ang sabi, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Kaya ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-iisip, ay naglilingkod ako sa batas ng Diyos, ngunit sa laman, kung susubukan kong gamitin ang aking karne, ako ay magtatapos sa paglilingkod sa batas ng kasalanan. Kasi hindi mo kailangang magkasala para matagpo ang makasalanan. Ikaw ay isang kasalanan, ikaw ay isang naglalakad na kasalanan. Ang iyong katawan ay isang masamang katawan, isang katawan ng kasalanan. Kaya nga binibigyan tayo ng apostol ng mga payo na ito. Tingnan mo, ang iyong katawan ay kumakatawan sa batas ng mga gawa. Ang iyong isip ay kumakatawan sa batas ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng isip, mabubuhay ka sa pananampalataya. Sa katawan ay mabubuhay ka sa pamamagitan ng mga gawa. Maraming sa kadahilan ng iyon, ito ay iyon. Kabanata 8, sa Roma, Kabanata 8, tingnan kung paano sinasabi ng unang talata. Sabi niya, ngayon ay wala ng paghatol sa mga na kay Kristo Jesus, yaong mga hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu ang pag-iisip. Tiyak na walang pagkondena sa atin kung alam na natin kung sino tayo. Ngunit siya na hindi marunong hatiin iyon ay nakakatagpo ng pagkondena araw-araw, bawat linggo. Kaya nga sa mga simbahang iyon ng sistema, ang mga tao ay gumugugol ng oras sa altar na umiiyak at nagsasabing, hindi ko kaya Panginoon, patawarin mo ako. Kung dumating si Kristo, mananatili ako dahil nakikita nila ang kanilang sarili sa kasalanan, wala silang kakayahang paghiwalayin ang katawan sa isip, at saka kapag nagkita na sila, hinuhusgahan nila ang kanilang masasamang gawa, masama ang kanilang budhi sa kanila, at iniisip nila na sila ay masama, iniisip nila na sila ay makasalanan, na hindi nila magagawa, sinusubukan nila ngunit hindi nila magagawa, dahil ito ay isang agham na kapag hinati mo ang isip mula sa katawan, iyon ang nangyayari. Para tulungan ka, basahin natin ito. Pansinin, gaano kalaki ang pinsala? Bakit hindi mo alam ang katotohanan ito? Ang mundo sa pamamagitan ng hindi paghiwalayin ng dalawang iyon, mabuhay sa kaguluhan. Sa kaguluhang nabuhay tayo noon, gaano kalaki ang pinsalang naidulot nito sa atin? Ang mga kahihinatnan para mabuhay. Siya na hindi nakakaalam nito. Ang mga kahihinatnan ng pamumuhay sa kaguluhan, sa mga bisyo, sa pangangalunya, sa pakikiapid, sa mga away, chismis, sama ng loob, puot, yan ang mga gawa ng laman. Kaya nga sa Galacia, Kabanata 5, versikulo 16, sinasabi ko, kung gayon lumakad sa espiritu, lumakad sa isip, at huwag bigyang kasiyahan ang mga hangarin ng laman, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa espiritu. Nakikita mo ba ang duality doon? 17 taludtod sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa espiritu.
Sa madaling salita, mayroon kang katawan na sumusubok na saktan ka. Maaari kang magkaroon ng magagandang plano at natuklasan mong mali ang nangyari, ngunit ang laban ay hindi mula sa labas. Ito ay mula sa iyong sarili, ang iyong laman. Kung hindi mo alam kung paano pamahalaan at hatiin ito, ay magtutuon sa iyo ng mga mapanlinlang na pagnanasa hanggang sa gawin nito ang kasamaan sa iyo. Kaya nga sinasabi dito sa talatang 17, dahil ang pagnanais ng ito ay laban sa espiritu. At natural ang sa espiritu ay laban sa laman, at sa mga ito, kalaban nila ang isa't isa para hindi mo magawa ang gusto mo. Tutol sila. Ang karne, kinakausap kami ng karne. At nakikita mo, ikaw na naliwanagan at lumago sa biyaya, sa iyong espiritu ay sinasabi mo, hindi ko tinatanggap iyon. Kailangan kong kunin ang bihag na ito bago lumaki ang halimaw na ito at maging tulad ng isang snowball na nagkakagulo, at sa wakas ay sasabog ka at nagkamali, at pagkatapos ay pinagsisisihan mo sila. Ang iyong tunay na pagkatao ay espiritu. Tingnan, pinag-uusapan natin ang sikolohiya ng sikolohiya. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa ina ng sikolohiya kasi pinag-aaralan ng psychologist ang pag-uugali ng tao at sinisikap na mapabuti ang pag-uugali ng tao sa kanyang sariling lakas. Iyon ay sinusubukan niyang tulungan ang laman sa laman. Iyan ay isang napakalaking panlilinlang sikolohiya. Kung nag-aaral ka niyan, kung natapos mo na, gamitin ito bilang isang karanasan na ito ay walang silbi. Pero ngunit ang laman ay hindi makatutulong sa laman. Ang tanging makakatulong dito upang pamahalaan, upang bihagin ang mga intensyon ng laman ay ang espiritu. Ngunit ang espiritu, sabihin espiritu, iniisip ng mga tao na ang paglalakad sa espiritu ay paglalakad sa isang mystical na posisyon, sa iyong mga tuhod at paggawa ng isang serye ng mga bagay, at ako ay nasa espiritu. Hindi, ang espiritu ay isang kaalaman na ginagamit ng isip. Ang isip ay pinakain ng 14 na sulat ni Pablo sa pamamagitan ng kung ano ang nakasulat na nagpapakilala kung sino ka talaga. Hindi ito alam ng mundo. At lumalakad sila sa kadiliman. Tumingin kami, tulad ng paru-paro na ipinanganak mula sa isang uod. Una, ito ay worm. At pagkatapos ay sa pagitan ng isang metamorphosis at lumipad palayo at naging isa pang nilalang, parang ahas na nagbubuhos. Binabago niya ang kanyang pisikal na katawan, darating ang oras. Naalala ko pa ngayon, ilang taon na ang nakalilipas, sa bakod ng aking bahay ay nakakita ako ng isang ahas. At nang tingnan kong mabuti, ito ay ang balat na laglag. Ang ahas ay umalis na may ibang katawan at umalis sa kanyang katawan sa itaas ng bakod. Ito ay tulad ng satellite na lumalabas sa langit at nagdadala ng shuttle na siyang nagtutulak dito. Ngunit ang shuttle na yon ay humiwalay mula sa satellite. Ang satellite ay nagpapatuloy patungo sa buwan at ang shuttle ay nahuhulog sa dagat at nawala. Lumubog ito sa dagat. Kaya tayo sa pamamagitan ng agham ng biyaya ay kailangang matuto kung paano hatiin ang dalawang ito. Natural, hindi para sa iyo na sabihin ngayon, kung gayon, hahayaan ko na ang aking katawan na maanod. Hindi dahil kung ano ang iyong itinanim, iyong inaani, pinagpala, ikaw ay may pananagutan sa iyong mga aksyon. Sapat na ang iyong pagdurusa sa iyong laman upang magpatuloy sa paggawa ng mga dahilan. Hindi mo masasabi, ito ay ang obispo, ito ay ang katuwang, ito ay ang nanay ko, isinilang akong mahirap, isinilang ako sa kapitbahay, ganyan ang tatay ko, ganyan ang nanay ko, tama ka. Ngunit ang paghahayag ay hindi mo kailangang manatili sa ganito. Kailangan mong maunawaan ang dalawang pinagmumulan na nasa iyo, isang mapait at isang matamis. Ang isa ay Genus Diablo at ang isa ay ang Genus Cristo. Tingnan mo, kahit si Jesus mismo, Nazaret. Sa katunayan, sa 7 kabanata, ito ay nagsasalita tungkol sa dalawang dibisyong ito. Ngunit kapag nagsimula ka upang basahin ang Roma 7, ang sinasabi nito sa iyo ay kabilang ka na sa iba, sa isa na nabuhay mula sa mga patay. Maging si Kristo ay kailangang baguhin ang kanyang katawan, nagbibigay sa atin na maunawaan na balang araw tayo ay mabibihisan ng ibang katawan. Bueno, iniwan niya si Jesus ng Nazaret na tingnan mo, namuhay sa kahinaan, at nagbihis siya ng nabuhay na maguli na makapangyarihan sa lahat. At iyon ang iyong layunin, maging kapantay niya dahil tayo ay katulad na niya sa paghahayag at sa kaalaman. Kami ay isang kongregasyon ng mga Kristo.
Ngunit naglalakad pa rin kami. Kasama pa namin ang pating. Remember that product they sold before na may nakitang lalaking may dalang pating? Naglalakad kami kasama ang katawan na yun? At responsibilidad mong harapin ito. Bawat isa ay magdadala ng kanyang sariling pasan. Responsibilidad mo ito. Hindi ka maaaring patuloy na gumawa ng mga dahilan upang mabuhay ayon sa gusto mo, pinagpala, dahil kung ano ang iyong itinanim, ikaw ang nag-aani at ikaw ay magbabayad para dito. Ngunit binibigyan ka namin ng mga tool, ang mga gamit para hindi ka magpatuloy sa paglalakad ng ganito, para makawala ka sa depression, para makaalis ka sa ganyang lifestyle. Nakakahiya sa iyo. Yung pamumuhay na sumusubok na akayin ka sa kamalayan ng kasalanan. Kapag hindi ka na makasalanan, ikaw ay isang matuwid na espiritu na ginawang perpekto. Ngunit ang katawan, kung hindi mo ito pinangangasiwaan ng mabuti at dadalhin itong bihag sa pagsunod kay Jesus, ay magdadala sa iyo ng pagkakasala at sa tingin mo ay hindi gumagana ang biyaya, ngunit ang biyaya ay gumagana sa mga taong hinahayaan itong gumana. Kaya pala Paul, at hindi ito para makonsensya ka. Sa kabaligtaran, ito ay para tulungan ka. For you to say, I can't continue living like this, I must look for another lifestyle, I have to change friends. Isa pa, baka mapalad siya, pero hindi convenient para sa akin na makasama siya. Kahit ako mismo ay kinailangan kong ihiwalay ang sarili ko sa mga pinagpala ko. At hindi naman sa hindi ko sila mahal, pero minsan kailangang pumili ang isa, habang lumalaki ang isa, habang umuunlad ang isa, kailangang mag-ingat. Isang kongregasyon ng matuwid na espiritu ang ginawang sakdal. Hindi lahat ay lumaki. Ang iba ay 30, ang iba ay 60, ang iba ay 80. At pagkatapos ay kailangan mong hanapin kung paano ipagtanggol ang iyong sarili upang mamuhay ng mas matalinong buhay. Tingnan kung paano sinabi ng pangalawang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, ika-5 kabanata sa 3 taludtod. Sapagkat sa gayon tayo'y masusumpungang nakadamit at hindi hubad, sapagkat tayo rin na nasa tabernakulo na ito, umungol kami sa dalamhati, sapagkat hindi namin ibig na mahubad kundi mabihisan. Nakadamit, nangangahulugan ito na mayroon kang mga damit noon sa espiritu, noong ikaw ay nasa iyong espiritu, sa anyong espiritu. Nang magkagayoy binihisan mo ang iyong sarili ng laman, sapagkat ang mga bata ay kumain ng laman. Dati kang anak, ngunit kumain ka ng karne, sa pamamagitan ng pagkain ng karne, iniwan kang hubot-hubad, wala ang mga damit na yon. Ngayon sabi nito, ngunit nakadamit, upang ang mortal ay masipsip ng buhay. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay nagdala ng kawalang kamatayan sa liwanag dahil alam na natin ano ang paraan ng pananamit ng walang kamatayan at umuungol kami. Apostol, at bakit ganito ang sitwasyon? Dahil sapagkat maaari mong naisin na mabihisan ang sitwasyong ito na mayroon ka at mayroon ako na nalalaman na ang panloob na tao ay nalulugod, na nais mo lamang na gumawa ng mabuti. Isang paghuhugas ay darating sa balat ng lupa na ang mga tao ay mamamatay. At ang mga tao ay namamatay sagana sa mga sakuna na nagaganap, ngunit dumarating parang hila, sabi ni Isaiah. Nakita mo na ang mga iyon. Mga bola ng damo sa mga disyerto na dinadala ng hangin. Ang lupain ng masasamang tao ay lilinisin tulad ng hila. Ang sarap magkaroon. Ang sarap maging magaling, di ba? Napakasarap magkaroon ng mabuting kapitbahay na hindi mo kailangang mag-alala na kung ang isang bata ay ninakaw, na kung ikaw ay sinaktan, kung nakapatay sila, napakaraming aksidente. Alam mo ba kung bakit? Dahil wala silang pag-asa na mayroon sila. Ang mundo ay dumadaan sa kaguluhan, ngunit sa lalong madaling panahon ang isang paglalaba ay dumating. Ang salita ay kakalat at tatakbo, at ang masasama ay aalisin sa lupa, at ang matuwid lamang ang maninirahan sa balat ng lupa na may mga katawan na nararamtan ng kaluwalhatiang iyon. Tayo ay mamumuno dito sa lupa. Yun ang hangarin. Buong komunidad mabuti. Napakaraming tao na lumalakad sa mga gawa ng laman na ikaw at ako ay mayroon sila. Tingnan mo. Kung babasahin mo ang Galacia sa talata, Galacia, 5 taludtod. 19, tingnan kung ano ang kanyang sinasabi, at hayag ang mga gawa ng laman, ilagay mo doon ang mga gawa ni Jose Luis ng karne. Ang hayag ay ang mga gawa ng masama, manifest ang mga gawa.
ng lahat ng bagay. Lahat ng laman ay walang pakinabang, mapalad. Ikaw ay isang perpektong espiritu. Ngunit ang laman, kailangan mong matuto na gamitin ang agham ng biyaya upang liliman ang mga gawa ng laman. Tingnan kung paano niya sinabi, hayag ang mga gawa ng laman na pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, idolatria, pangkukulam, alitan, paninibugho, poot, alitan, pagkakasalungatan, maling pananampalataya, inggit, pagpatay, paglalasing. Hey! Ikaw at ako ay mayroon yan. Sinabi ni Paul, kung gusto kong gumawa ng mabuti, nasusumpungan ko ang batas na ito, hindi isang pakiramdam, ang batas na ito na ang kasamaan ay nasa aking laman. Kaya ikaw at ako ay may parehong bagay na mayroon ng mundo. Ang tanging bagay na ikaw at ako ay napili dahil tayo ay itinadhana para maging katulad niya. Bakit tayo? Tayo ay isang piniling lahi sa balat ng lupa na ipinahayag sa atin. Kung ang aking ebanghelyo ay nahayag sa iyo, ang aking ipinangangaral na walang sinuman sa balat ng lupa ang nangangaral ng ebanghelyo ng di pagtutuli, at upang hindi ka maghanap ng bago, ibinigay muna ito ng Diyos kay Paul at iniwan ito bilang pundasyon upang hindi ako magpakita ngayon na nagsasabi ng mga bagong bagay. Hindi, sinasabi ko kung ano ang nakasulat na. Ngunit ito ay ipinahayag lamang sa mga piling tao, sa mga kayamanan na inilaan para sa Kanya. Dahil ang mundo ay nasa kaguluhan ng laman sa labas. At hindi nila alam ang Diyos ng mundong ito. Binulag ni Moises ang kanilang pangunawa. Iyan ang Diyos ng mundong ito. Si Moises ay binigyan ng ministeryo ng kamatayan. Pumunta figure. Isang ministeryo ng kamatayan upang bigyang buhay ang kamatayan na nasa iyo. Ngunit tinakpan na tayo ng biyaya at wala tayo sa ilalim ng batas. Nasa ilalim tayo ng biyaya. Sa makatuwid, tayo ay isang espesyal na tao, isang piniling lahi. Pinili tayo ng Diyos para diyan. Tingnan kung ano ang sinasabi ng ikalawang liham sa mga taga-Korinto, ika-4 na kabanata, ika-4 na taludtod. Bueno, sa talatang 3, sabi niya, ngunit kung ang ating ebanghelyo, na nagsasalita ng ebanghelyo ni Pablo, ang hindi pagtutuli, ngunit kung ang ating ebanghelyo ay nakatago pa rin, tago, sa mga naliligaw, ito ay nakatago, na sa kanya ay binulag ng Diyos ng panahong ito. Si Moises, ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya, baka ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos ay sumikat sa kanila. Ito ang larawan ng Diyos, ang ebanghelyo ng di pagtutuli. Ang ipinangangaral ko sa iyo ay upang makita mo ang iyong imahe. Ang ipinangangaral ko sa inyo, tingnan ninyo, ay isang salamin upang makita ninyo ang dyablo sa inyong laman at isang salamin upang makita mo ang kaluwalhatian ng kung sino ka sa Espiritu. Kaya nga meron tayo na balang araw ay maghihiwalay tayo tulad ng paru-paro na humihiwalay sa uod. Sa ngayon may pag-asa tayo. Sa ngayon, sabi ni Paul, kung tayo ay lalakad sa Espiritu. Sinasabi ko kung tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu, lumakad din tayo ayon sa Espiritu. Kung tayo ay nabubuhay sa isip, tayo ay maglakad. Isagawa natin ito ng may kaalaman. Huwag na tayong gumapang dahil hindi na tayo uod. Uy, labis akong nasaktan ng uod na yon at nasaktan ka ba nito? Pinagpala? Pero ayaw mo nang hilahin ang sarili mo? Ang gusto mo ay makawala sa uod at maging butterfly? Ang gusto mo ay baguhin ang katawan na yon at magkaroon ng bago. Pinakasalan kita sa nabuhay na maguli. Iyan ang iyong layunin. Pumunta ka doon, dumating, maging bilangan sa aspetong iyon. Kaya't inirekomenda ko na itigil mo ang paghihirap at magsimulang maghari. Nagsisimula upang maghari sa buhay. Ang banal na tubig ay hindi makakatulong sa iyo. Ang pagsasabi ng maraming panalangin ay hindi makakatulong sa iyo. Maaari kang lumuhod, maaari kang mag-ayuno ng 40 araw, maaari kang pumunta sa psychologist, maaari silang magbigay sa iyo ng mga klase sa psikolohiya. Kaya nilang tratuhin ang maliit na bata ng ganito. Pero tingnan mo, hey, kung ano ang mali ay mali, at hindi ito aayusin ng mga tao. Ang edukasyon, hindi inaayos ng tao. Ang tanging edukasyon, yan ang magpapasaya sa iyo. Na makakatulong sa iyo, ito ay biyaya. Sa linggong ito, nakatanggap ako ng napakagandang patotoo. Napakaganda ng mga taong inabuso at kung paano sila itinaas ng biyaya. Mga taong nasaktan,
para sa mga magulang, para sa ina, para sa mga kapatid na lalaki, para sa mga tiyuhin. Ngunit dumating ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo at ngayon ay nabubuhay sila, nagahari. Namumuhay sila ng ganap na buhay kay Kristo Jesus. Kaya nagpaalam na ako sa iyo sandali hanggang sa susunod na kumperensya na ginagarantiyahan na magdadala sa iyo sa isa pang kaluwalhatian. Lumakad, pinagpala. Lumakad, maghari sa buhay na kaya mo, dahil ikaw ay naliwanagan at ikaw ay pinagpala. See you later.